Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video, nais ko lang i-share or gusto ko lang tuturuan kayo kung paano maglagay or magtubig ng battery dito sa motorcycle batteries. So, meron po tayong battery dito na ayan po, YB5LB Motolite. Ayan po, nakakarton pa to. So, ibig sabihin, bago ang battery na ito, brand new. Actually, itong battery na ito ay battery ito ng ating customer. Yun nga lang, ang masaklap roon ay hindi niya ito nabili din dito sa akin. Sa ibang store nila binili ito. Di natin alam bakit binigay sa kanila na hindi pa nila nilalagyan ng tubig or battery solution. Kasi ang battery na ito, hindi mo ito mapagana, hindi ito gagan once na hindi mo lalagyan ito ng battery solution. Ito po ay itsura ng battery solution. Ayan. Pag hindi mo siya lagyan ng ganere, ganito, hindi mo ito mapagana, hindi mo siya magagamit, hindi mo makakabit sa ating mga motor. Tapos wala pa kasamang tubig. Binili daw nila ito sa ibang store. Di natin alam kung saang store. Kasi nung nagtanong sa akin, yung customer na yan, si Sir, nakaraang araw pa, wala akong stock. Yung stock ko kasi na ganito, YB5LB, dumating nung kahapon lang. So kaya napabili siya sa iba. So ngayon, walang tubig na kasama. Ayan. So, dinala ito ngayon sa aking customer. Ang sabi niya, Sir, palagay po ako ng tubig. So ngayon, atin ito ngayon gagawin. So, kita niyo naman na karton pa. Ibig sabihin, bago ito. Ayan. Ayan. So, may kasama pa siyang mga tornilyo. Ayan. Tornilyo yan, ha. Then, may kasama pang hose. Ayan. Then, ito na yung pinakang battery. Ayan. Ayan, o. So, ang size or sukat sa battery nito ay YB5LB. Ito po. Ayan. YB5LB Motolite. Brand po ito ng Motolite. Ibig sabihin, pag-aari ito ni Motolite, siya ang gumawa nito. Kung sa mga nagtatanong, ano po ba ibig sabihin nito? Anong meaning nito? MCB. Ang meaning po nito ay motorcycle batteries. So, alam nyo na po. Ito sa itaas, motorcycle batteries. Yan po ang ibig sabihin ng MCB. So, paglalagay nito, may upper at lower level siya, ha. Kailangan ang paglalagay natin dito, itong kita nyong badlis, itong guhit na ito kulay itim, kailangan hanggang dyan lang po ang level ng tubig. Pwede rin lumagpas ng konti lang. Huwag nyo nang iabot dito sa itaas yung itim na to. Are, kasi puno na po yan, magtatagas po yan kapag i-charge nyo pa ito kasi mag-i-expand ang tubig nito, battery solution. Pag i-charge, hindi lang yon, parang malulunod siya pag sobrang puno. Hindi rin maganda sa baterya kasi yon. So, ayan. So, may 6 din ito na takip, 6 din na butas. Yung butas na yan, kwarto by kwarto yan, ha, division. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din na division yan. Ayan. So, ang paglagay ng tubig dito dapat parehas. Hindi pwedeng ito mababa, ito mataas, mababa, mataas, mataas, mababa. Hindi ganon. Dapat ipantay nyo. Ganon. Nang sa ganon, maganda ang karga at daloy ng kuryente sa battery na ito. So, ayan. So, nasa sa inyo kung saan kayo comfortable paglagay ng battery solution nito, tubig. Pwedeng paharap na nakaharap yung sticker. Pwede rin naman patalikod. Pagayan. Sa akin kasi, in my case, sa video na to, pinapatalikod ko kasi yan pag ganito. Kasi mas comfortable ako kapag nakatalikod. Pagayan. So ngayon ang gagawin, unang-unang gagawin ninyo bago nyo salinan ito ng battery solution, tanggalin nyo muna are, itong kita nyo nasa gilid na pula-pula. Yan, tatanggalin nyo muna yan. Then, pagkatanggal na, alisin nyo na itong takip muna. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Pwede namang flat screw, pwedeng plies, yan. Sa akin ay flat screw, are. Malapad yung kanyang dulo. Yan. Yan. So ngayon,
Kailangan pagka ganito, maliliit yung kanyang butas, mahihirapan tayo dyan pagkasalin. Pagka ganito ang gagawin natin, hindi na, matatapon lang yan. Pero depende pa rin sa inyong diskarte. So ngayon, ang aking ginagawa, meron ako ditong hose. Ayan, ayan. Dito ko ngayon siya idadaan. Yan, itsura, oh. So, mag-start na tayo. Titigan nyo ng husto, wag kukurap ha. At sa mga gusto matuto, panoorin hanggang dulo ang ating video. Check na kahit hindi kayo nagbabattery shop o hindi kayo electrician, marunong na kayong gumawa, maglagay ng battery solution or distilled water dito sa inyong mga sariling battery. Pero sa mga marunong na, pwede na po kayo mag-skip sa ating video kasi alam po marunong na kayo, magaling na kayo. Pero sa mga baguhan lang po, ang video na ito ay para sa inyo. Ibibigay ko ang best na tips sa abot ng aking makakaya para lang mapaglingkuran ko ang mga may sariling mga motor at saka mga sasakyan. So lagyan na natin. So ganito ako maglalagay. After nyo malagyan lahat ng butas, maghihintay kayo ng ilang minuto para pahupain muna natin tong nagsikuluan na tubig na nilagyan natin sa ilalim. Kasi maaring bumababa pa ito ng konti kasi nagsisirculate yung solution or electrolytes na nilagay natin dito sa baterya. Ayan, kung mapapansin natin kumukulo yan. Ibig sabihin, ina-absorb niya sa mga plates dito sa battery. Kaya hihintayin natin, malamang sa malamang bumababa yung ibang butas dyan. Yan, iba naman, sakto lang, iba bumababa. Kaya mag-antay tayo ng ilang minuto bago natin sasalinan kung alin man dyan sa mga butas na yan ang may kulang ng konti. Dadagdagan lang din natin. Sa paglalagay kasi ng tubig or battery solution dito sa mga battery, lalo dito sa motorcycle battery, hindi po yan minamadali. Kailangan marahan lamang po, dahan-dahan lamang para makuha natin ang timpla, para maayos din ang paglagay ng battery solution. Kasi kung mamadaliin ito, pagka ganito, ayos na agad. Hindi po ganun. Kailangan din natin na magmamalasakit sa battery kung gusto natin na tumagal sa atin. Kung mapapansin nyo, ito bumaba di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng ganito na lang. Porket nilagay nyo na ng battery solution, okay na, hindi po ganon. Kailangan antayin nyo na huhupa siya kasi ina-absorb pa po yan ng plates ang battery solution. Yan, Kaya hindi siya magkaparehas ngayon. Di ba? Kaya ang diskarte dyan, dadagdagan natin ngayon kung alin dito ang may mga kulang. So, dagdagan natin para makita nyo sa actual. Ang pagdagdag, hindi yung sobra ang paglagay, hindi kaya kulang. Kailangan parehas po, pantay baga, pantay. Pantay ang paglagay. Papantay nyo ang tubig baga. Okay. So ngayon, pagka may sumobra, for example, naging sobra itong isa, ayan. Itong isa sobra din.
So, paano gawin yan kapag ka may sobra? So, madali lang po. Kailangan meron po kayong tinatawag na surgitic o ringilya na ginagamit sa mga doktor at nurse. Ipapakita ko sa inyo. Ito po ang itsura. Yan. 10 ml po yan. Yan. Then, sipsipin natin itong medyo sumubra ng konti. Yan. Dagdag natin sa iba sa medyo kulang. Ayan. Hanggat maaari, hindi tayo magkakat dito sa video na ito para masundan nyo talaga ang ating ginagawa. Ayan. So, i-adjust ko ang camera. Baba ko. Ayan. Ayan. Kung pansinin nyo. Oh, di ba? Pansin nyo ng husto, titigan yung husto. Di ba? Parehas ang tubig, pantay, di ba? Gayaan dapat. Oh, di ba? May sobra konti, bawasan nyo. Yan. O yan, ayos na yan. Oh. Di ba? Kita nyo naman, oh. Gayaan, oh, kung ikutin natin, tingnan natin dito sa kanyang upper, oh. Oh, di ba? Tumama tayo, di ba? Oh, alugin ko, oh. Oh, di ba? Di ba? Tumama siya. Nasa guhit sa badlis ng kulay itim, oh, di ba? Ginpantay ang pagkalagay niya ng tubig, oh. Yan. Oh, di ba? Diyan siya. Oh. Ito rin, ganun din, oh. Oh. Diba? So, ganyan dapat. Ganyan ang tamang level kapag ka maglalagay kayo ng tubig dito sa motorcycle battery. Ayan. Titigan nyo ng husto. Pantay na pantay siya. Ayan, oh. Oh. Oh, di ba? Bumaba siya, oh. Bumaba, oh. Kita nyo, bumaba. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na porket pantay na, okay na kayo, kailangan nyo pa rin maghihintay ng ilang minuto lang naman. Para, pag may bumababa dyan, pwede nating dagdagan. Kasi, ibig sabihin kapag bumababa yan, ina-absorb sa plates ng baterya ang battery solution. Kaya siya bumaba. So, yun. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, dadagdagan natin siya. Pasensya na guys, sorry, may naglaro mga bata sa labas. So ayan. Ayan guys, pantay na siya, oh. Diba? So ganyan. So, may konti pa dito sa dulo. Sa pinakauna pala dito. Ayan. Kunti, kulang siya ng kunting-kunti lang, kapiranggot. Oh, yan. Oh, ayan. Oh, ayan, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh, titigan nyo ng husto. Ayan.
Ganyan lamang po. Masasabi ko na perfect. Perfect talaga ito. Ayan, perfect ang pagkalagay natin. Ganyan po dapat. Kung gusto nyo na magtatagal ang baterya, sa atin, abot ng 2 to 3 years ang lifespan. Ayan, ganda. So, ganyan. O, diba? Talagang pantay na pantay, oh. Walang labis at walang kulang. Tapos, ang tips ko pa sa inyo, ito. Kapag ka maglagay kayo ng tubig dito sa mga motorcycle baterya, wag nyo ilagay na ilalapag nyo lang dito sa semento dyan sa baba, maglagay kayo ng tubig. Wag po. Kailangan may ganito kayo patungan baga, ganito. Yan. Kahoy. Kahit anong klaseng kahoy, hindi ko naman sinasabi na ganitong itsura o ganito ang pagka lastada na may kahoy kayo na ganito talaga na palita. Hindi po. Kahit anong klaseng kahoy, basta safe lang siya na hindi siya mahulog o maano, na safe ang pagkalagay niya baga, para ma-chance nyo, makuha talaga natin ang timpla at ang tamang sukat talaga, kasi nakapatong eh. Kasi kung dyan natin sa lapag yan, hindi yan maayos ang pagkalagay ng tubig, hindi pantay. Pero kung sanay naman kayo, di walang problema, nasa sa inyo na rin, sa inyo pa rin po yan. Pero much better talaga na may patungan talaga kayo. So yun, ayan ba. So itaas ko ng camera. Yan. So kapag kaganyan, okay na, walang labis at walang kulang. Ayan, ayos na yung ating timpla, pantay na lahat ng tubig. Medyo may katagalan na rin kasi akong nag-battery shop, kaya ubay-ubay na, o may mga karanasan ako pagdating sa mga motorcycle battery, mga automotive batteries, mga car battery, truck battery, ganoon. Kaya ibinahagi ko sa inyo or isi-share ko sa inyo, para kahit hindi kayo electrician o hindi kayo nagba-battery shop, at least may idea kayo, may alam rin kayo kahit pa paano. So ayan, kapag ganyan, pwede na siyang takpan. Takpan na natin siya ngayon. Yan. Ang pagtakip nito, ididiin nyo lang sa hintuturo nyo. Are, diin nyo lang siya. Yan. Uy, nahulog yung isa. Yan. 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 Oh. Then pagka natakpan nyo na, pupunas-punasan nyo ngayon siya. Kasi di yan may iwasan. May ano talaga yan. May mga basa-basa dyan. Parang tira-tira baga. Para pagkuha sa ating customer maging maganda, mga professional ang dating, hindi magulo o hindi malakat o kung ano man dyan. Maganda, para maganda ang ating gawa. Then, so ngayon ikutin natin. Ayan. Pagka ganyan, tapos nyo na nalagyan ng battery solution, natakpan nyo na rin, kailangan nyo ngayon battery tester. Dapat meron din po kayong ganito, voltmeter or battery tester, kasi napakaganda gamitin ito. Sa mga nagtatanong kung saan po ito mabibili, sa online shop po, marami sa TikTok, sa Shopee, Lazada. Sa halagang 200 plus, magkakaroon ka ng sariling battery tester. So ang pagkakabit nito sa mga baguhan, pag kulay pula na alligator clip ng battery tester, dito natin siya kakabit sa isang pulo ng baterya sa plus sign. Hindi dyan ikakabit. Ginawa lang yan dyan para sign baga, sinyales or sign na itong pulo na isang baterya, polarity, ito ang positive. So itong pula, yan natin siya kakabit. Yan. Ito naman sa kabila, kung makikita nyo itong minus sign,
Ang sinyalis po ng minus sign ay ito, negative polarity ng isang baterya. Itong pulo na isang baterya, ito ang negative. So itong kulay itim naman na alligator clip ng battery tester, yan siya kakabit yan. O ngayon, so magre-reading na siya. Yan, so kita niyo naman 12.2 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So medium pa nga nakalagay dyan kasi hindi pa siya gaanong full charge. Kasi kung dito ngayon sa kulay green, magpo-full na yan, full charge na. Kasi ang voltahe tataas, maging 12.5 or 12.6 na po yan. Kasi kusang nagkakarga po ito ha. Nagsi-self-charge po itong battery na ito. Kaya maya pa lamang tataas na ito. Kaya advisable po, tagalin ko muna. Ayan. Kaya advisable po na huwag mo nang ikabit ito sa ating mga motor. Antayin natin na mga 45 minutes to 1 hour bago natin isalpak o ikabit sa ating mga motor. Okay? So yun lang po guys. Sana may natutunan kayo at salamat sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!